Then, nais ko lang klaruhin, kagapon sa video ko, sinasabi ko na ang receptacle, meron siyang negative at positive. Pero sa totoo naman talaga dyan, is wala namang negative at positive sa receptacle talaga. Wala talaga. Kasi yung receptacle, na-design yan karamihan sa 220 volts. AC. Din yung AC 220 volts, wala naman yang polarity. So kahit magbaliktad dyan yung negative at positive is gagana naman yan. Pero kagapon sa video ko, kaya't binanggit ko na yung receptacle meron siyang negative at positive. Kasi ang gagamitin ko na bulb, 12 volts DC. Kasi kapag DC na ang gagamitin na bulb, meron na talaga yung polarity. So kapag 12 volts ang gagamitin na bulb, meron siyang polarity, negative at positive. So yung makikita natin na alloy na color puti sa loob ng receptacle, yung makikita natin na alloy sa loob ng receptacle na color puti, yan talaga ang gagawin nating negative. Then yung makikita natin sa loob sa gitna na receptacle na brass na color yellow, yan talaga ang i-consider natin na positive. Ganyan ang gagawin natin pag ang gagamitin natin na bulb, 12 volts DC. Ganon, kaluhin ko lang. Then take note lang, may mga 12 volts na LED bulb na kahit mabaliktad yung polarity niya is iilaw talaga siya. Then may mga 12 volts din na LED bulb na kung mabaliktad yung polarity niya ay hindi talaga siya iilaw. Pero karamihan sa mga LED lights na 12 volts na hindi bulb types, katulad nito, ito ay LED lights ito na 12 volts. So 12 volts ito pero hindi siya bulb types. So kapag ganitong LED lights ang gagamitin natin, kapag mabaliktad ang polarity nito ay hindi talaga to iilaw. Kailangan tama talaga yung polarity niya para iilaw siya. Kung saan yung negative na wire sa lights, doon talaga i-connect ang negative. Din kung saan yung positive wire sa lights, doon talaga i-connect ang positive. Ganon, para iilaw siya. Okay, right. So, diri na video magtagalog ra ko para masabtan sa Tagaluson. So, nais ko lang klaruhin yung video ko kagahapon. So, sa video ko kagahapon, sinasabi ko na yung 12 volts bulb LED lights, meron siyang polarity, negative at positive. Then ngayon, ipakita ko sa inyo saan makikita yung negative at positive sa 12 volts na bulb. So, ito yon. So, ito hinawakan sa kamay ko, 12 volts ito na bulb na LED lights na color white. So, ang patunay na LED ito, kasi kung buksan ko to, tanggalin ko yung cover niya nga plastic na color white, meron tayong makikita dito na mga box na maliit na color yellow or mga X-wire na maliit na color yellow. So, yan yung tinatawag na LED or LED. So, dyan lalabas yung ilaw. So anyway, so ang negative dito sa 12 volts LED lights na ito na bulb, ang negative dito, itong nasa kilid niya ito. Ito yung negative. Then yung positive, itong nasa gitna. Yan yung positive niya. So naralapat lang na mayroon itong polarity, negative at positive kasi 12 volts ito na LED bulb. Pero yung mabibili natin sa mga hardware na 220 volts bulb, LED lights, so, makonsider na yan na walang polarity. Kasi gagana naman yan kahit magbaliktad yung polarity. So, gagana siya kahit magbaliktad yung negative at positive. Kasi AC siya. Wala siyang polarity. Pero, ang 12 volts LED lights is meron talaga yung polarity. Kasi 12 volts yan, DC yan. Basta DC, meron yung polarity. Negative at positive. Kaya sa video ko kagapon, sa receptacle, ang ginawa ko na negative, yung nasa kilid niya, yung alloy, yung color puti. Yun yung ginawa ko na negative. Din ang ginawa ko na positive, yung nasa gitna, yung color yellow, yung brass. Ganon. Para magtugma siya sa negative at positive sa 12 volts bulb LED lights. Ganon. Then, nais ko lang klaruhin, kagapon sa video ko, sinasabi ko na ang receptacle, meron siyang negative at positive. Pero sa totoo naman talaga dyan, is wala namang negative at positive sa receptacle talaga. Wala talaga. Kasi yung receptacle, na-design yan karamihan sa 220 volts. AC. Din yung AC 220 volts, wala naman yang polarity. So kahit magbaliktad dyan yung negative at positive is gagana naman yan. Pero kagapon sa video ko, kaya't binanggit ko na yung receptacle meron siyang negative at positive. Kasi ang gagamitin ko na bulb, 12 volts DC. Kasi kapag DC na ang gagamitin na bulb, meron na talaga yung polarity. So kapag 12 volts ang gagamitin na bulb, meron siyang polarity, negative at positive. So yung makikita natin na alloy na color puti, sa loob ng receptacle,
yung makikita natin na alloy sa loob ng receptacle na color puti, yan talaga ang gagawin natin negative. Then yung makikita natin sa loob, sa gitna na receptacle na brass na color yellow, yan talaga ang i-consider natin na positive. Ganyan ang gagawin natin pag ang gagamitin natin na bulb, 12 volts DC. Ganon, kaluhin ko lang. Then para matrace kung saan yung wire nga nakakonek sa alloy na color puti, so gamitan natin ng multitester. So sa multitester, ilagay natin sa continuity. So pag mahaba yung wire, kailangan gamitan talaga ng multitester para madali lang matrace. So yung para tusok sa multitester, itusok ko dito yung isa sa color puti nga alloy, din yung isa idikit ko dito sa dalawang wire. Kung saan yung tutunog na wire, yan yung wire nga nakakonek sa alloy na color puti. So itong isang wire, siya yung tutunog. So ito na wire, ito yung nakakonek doon sa alloy na color puti. Then ngayon, itrace ko naman yung wire nga nakakonek sa brass na color yellow. So yung para tusok sa multitester, itusok ko siya sa brass na color yellow. Then yung isa nga para tusok sa multitester, idikit ko sa dalawang wire. So kung saan dyan ang tutunog sa dalawang wire, yan yung nakakonek sa brass na color yellow. Then ngayon, ito na bulb na 12 volts LED lights, paandarin ko ito kahit hindi ko ito isaksak sa receptacle. So siyempre, gamitan ko to ng adapter o power supply. So ito yon, silbi yung 220 i-convert sa 12 volts. Kasi ang pailawin ko nga bulb, 12 volts ito, hindi ito 220 volts. So take note lang, itong pailawin ko nga bulb ay 12 volts ito. Hindi ito katulad sa mabibili natin sa mga hardware na bulb na 220. Kasi hindi lahat ng bulb is 220 volts. Kasi meron ding 12 volts na bulb na mabibili natin sa Shopee. Kasi kung i-direct ko ito sa 220, isaksak itong bulb na 12 volts, so maring masira to. Kasi 12 volts ito nga bulb, na design ito for 12 volts. Kailangan 12 volts din ang supply niya. Ganon. Then itong power supply, isaksak ko sa 220. So yan, umilaw na. Ibig sabihin, umandar na yan. So dito sa power supply, meron nang nakaabang dito na dalawang wire na para sa 12 volts, negative at positive. So ito yung negative wire sa power supply. Meron akong nilagay dito nga masking tape na nilagyan ko siya ng sign na minus. Ibig sabihin, ito yung negative wire. So itong negative wire, idikit ko ito sa negative sa bulb. Then itong positive wire sa power supply, idikit ko siya sa positive sa bulb. So, see, umilaw siya na hindi ko na siya sinaksak sa receptacle yung bulb. Then take note lang, may mga 12 volts na LED bulb na kahit mabaliktad yung polarity niya, is iilaw talaga siya. Then may mga 12 volts din na LED bulb na kung mabaliktad yung polarity niya, ay hindi talaga siya iilaw. Pero karamihan sa mga LED lights na 12 volts na hindi bulb types, katulad nito, ito ay LED lights ito na 12 volts. So 12 volts ito pero hindi siya bulb types. So kapag ganitong LED lights ang gagamitin natin, kapag mabaliktad ang polarity nito ay hindi talaga to iilaw. Kailangan tama talaga yung polarity niya para iilaw siya. Kung saan yung negative na wire sa lights, doon talaga i-connect ang negative. Din kung saan yung positive wire sa lights, doon talaga i-connect ang positive. Ganon, para iilaw siya. Din ngayon, meron akong ipaliwanag sa inyo kung ano yung ginagawa na practice sa mga electrician. Then, disclaimer lang, hindi po ako nag-aaral ng electrician at electronic. Hindi po ako electronic at electrician. Ano mang ibahagi ko ngayon is nagbe-base lang yan sa research ko sa YouTube at internet. So kung meron mang pro na tao na electricity at electrician, makapanood sa video ko na ito, din kung meron kang makita na mali na paliwanag ko, so i-correct mo lang sa comment. I-comment mo lang kung anong mali ko. Kasi hindi naman ako eksperto dito, nagbe-base lang ako sa research ko. Kaya hindi maiwasan na magkamali ako. So based my research, so dito sa amin sa Mindanao, sa Agusan del Norte, ang linya dito sa amin is line to neutral or line to ground. So yung isa ka wire 220, din ang isa ka wire ground or neutral. So yan yung tinatawag na line to ground or line to neutral. So ganyan yung linya dito sa amin sa Mindanao. Then sa Luzon, kung hindi ako nagkakamali, sa Luzon, ang linya sa Luzon is yan yung tinatawag na line to line.
Then, ano ba yung line to line? Yung line to line, yung dalawang wire, bawat isa dyan is 110 ang supply. Yung isa ka wire, 110 volts. Then, yung isa ka wire naman, 110 volts, total of 220 volts. Ganon. Then, ngayon, unang pag-usapan ko yung dito sa Mindanao nga line to neutral. Kung ano yung practice dito sa mga electrician sa pag-install ng receptacle at sa paglagay ng bulb sa receptacle. Ganon. So, ang practice dito sa Mindanao, sa mga electrician, sa line to neutral na connection, so yung makikita natin sa receptacle na color white na alloy, dyan kinikonek ang wire sa neutral or ground na wire. Din yung sa gitna sa receptacle na color yellow nga brass, dyan kinikonek ang wire sa line or wire sa live. Kasi ang purpose dyan for safety purposes. Kasi minsan kasi hindi maiwasan na magkamali tayo lalo na malaki yung kamay natin. So kung maglagay tayo ng bulb sa receptacle, minsan yung paghawak natin sa bulb is mahawakan natin yung metal niya. So pag yung alloy sa receptacle na color white, ang kinikonnect natin dyan na wire sa ground or wire sa neutral. So kung maglagay tayo ng bulb sa receptacle tapos nahawakan natin yung metal sa bulb tapos wala tayong suot na gloves, kapag hindi pa yan nasagad yung ikot niya sa bulb, hindi tayo makurente dyan. Kasi unang matatap dyan yung ground niya, yung neutral. Then yung neutral ay hindi naman yan nakakurente. Then matatap lang yung live niya kung masagad na yung ikot niya sa bulb. Kasi yung brass niya nga color yellow, matatap na yun pag sagad na yung ikot niya. Then pag masagad na yung ikot yung bulb, ay hindi na yan mahahawakan yung metal sa bulb. Kasi matabunan na yan sa plastic sa receptacle. So ganyan ang purpose dyan, for safety purposes. Ganon. Kasi kung mabaliktad yan, yung alloy na color white, dyan mo i-connect yung wire sa live. Then yung brass na color yellow, dyan mo i-connect yung wire sa ground or neutral. So kung maglagay ka ng bulb sa receptacle, tapos nahawakan mo yung metal sa bulb na wala kang suot na gloves, tapos yung switch sa receptacle naka-on, so pag saksak mo dyan sa bulb, ay makurinti ka talaga dyan. Kasi nahawakan mo yung metal sa bulb. So para safety siya, ang standard talaga dyan is yung alloy na color white sa receptacle, dyan i-connect yung wire sa ground or neutral. Then yung color yellow nga brass, dyan i-connect yung wire sa live. Ganon yun. So ganyan yung standard na connection sa receptacle dito sa Mindanao na ang connection line to neutral. Ganon. Then ngayon, pag-usapan naman natin yung sa Luzon na line to line. So ang standard na connection sa receptacle sa line to line connection. So kung saan yung wire nga nakakonect sa alloy na color white sa receptacle, yan yung gawan ng switch. So ang konsepto diyan sa switch is normally close at normally open. So kapag normally open, ibig sabihin diyan off yan. Kasi wala siyang continuity. Putol siya. Ganon. Then, ang normally close, ibig sabihin sa normally close, on siya on. Kasi nakadikit siya. Meron siyang continuity. Dadaloy ang kurente. So, ganyan yung konsepto sa switch. So, sa line-to-line na connection, so yung wire nga nakakonect sa alloy na color white sa receptacle, yan yung gawa ng switch. Para for safety purposes. Para kung yung tao maglagay ng bulb sa receptacle, so kailangan naka-off ang switch sa receptacle. Para kung maglagay tayo ng bulb sa receptacle, mahawakan natin yung metal sa bulb, ay hindi tayo makurente. Kasi naka-off ang switch doon sa wire nga nakakonect doon sa alloy na color white sa receptacle. Ganon yon. Kasi kung mabaliktad yan, ang gawan mo ng switch, yung wire nga nakakonect sa color yellow nga brass, kapag maglagay ka ng bulb sa receptacle tapos magkamali ka, mahawakan mo yung metal sa bulb. So makurinti ka talaga dyan kapag wala kang suot na gloves. So kaya't ang standard dyan, yung gawan ng switch, yung wire nga nakakonect doon sa alloy nga color white sa receptacle. Yan yung gawan ng switch. So ganyan yung standard na paglagay ng wire sa receptacle sa line-to-line connection. So, naintindihan na ninyo kung ano yung sistema sa line-to-line connection at line-to-neutral connection. Okay, right. Dira tama ng video ha. Kay kapoy na kayo voice over. Peace!